Mga kababayan, 2 araw bago ang eleksyon, patuloy po ang Commission on Elections o COMELEC sa pagpapaalala sa mga botante ukol sa tamang pagboto gamit ang vote counting machine. Ano-ano po ba ang dapat dalhin ng isang botante sa araw ng pagboto? Una po, kailangan pong dalhin ng isang botante ang kahit anong valid na government ID, preferably po kung meron na kayong voter's ID. Kung wala po, kahit ano na pwede ang ating driver's license o kahit anong government-issued ID. Pangalawa po, mas maganda po na dala na po ng isang botante ang kanyang kodigo para po mas mabilis po ang proseso ng pag-shade ng ating balota at mas maaga po kayong makakauwi. Ano po ba ang proseso sa pagboto at paggamit ng ating vote counting machine? Ang vote counting machine ho ay ang ating gagamitin po sa 2016 elections. Ang unang pong gagawin ng isang botante pagdating po sa ating presinto ay i-check po ang kanyang pangalan sa mga nakapaskin po sa harap ng ating mga eskwela. Hanapin po ang kanyang precinct at puntahan po ang kanyang presinto kung saan po ang classroom po yan. Mag-line up po sa harap ng BEI o ang ating mga Board of Election Inspectors na mga guro po na tagamando po ng ating mga election precincts. Pagkatapos ho nun, i-verify ho nila ang kanilang mga identity gamit po ang kanilang mga listahan ng mga litrato at mga signatures ho natin. Once satisfied po sila sa ating identity, magbibigay po sila sa atin ng 3 bagay. Una po, ang ating official ballot po for the 2016 national and local elections. Pangalawa po, isang ballot secrecy folder. Pangatlo po, ang ating official COMELEC marker. Ang COMELEC marker po at ang ating ballot secrecy folder ay kailangan pong isauli po sa mga BEI pagtapos po ng proseso ng pagboto kasi ito po ay isang election paraphernalia at COMELEC property. So, pagkuha po ng balota, i-inspection po kung meron pong mga pre-marks po siya at kung may mga tama po ang ating mga security features. Kung meron pong mga pre-marks or may mga tama po ang mga security features tulad ng timing marks sa gilid, o yung barcode, o yung ultraviolet mark na hindi po makita ngayon, ang gagawin po ay pwede pong humingi ng isang replacement ballot po sa ating mga BEI. Once po na hawak na po niyo ang inyong balota, pwede na po kayong mag-proceed sa ating voting area sa loob ng classroom. At doon po, gamit po ang ating marker at ang secrecy folder, i-shade po ang ating mga ang circles po sa malapit sa pangalan ng mga kandidato na gusto po natin ihalal sa 2016. Ang mga options po ng ating mga botante, pwede po silang mag-abstain o i-blanco po ang isang posisyon. Pwede pong mag-undervote, meaning po, kunwari sa senador, 12 po ang pwedeng i-shade. However, pwede po na 1 o 2 o 6 hulang. At the same time po, pwede pong mag-abstain totally po na hindi nga po i-shade. So, bago po mag-shade, paki-check po kung ilan po pwede i-shade. For example po sa Pangulo, 1 lang po pwede i-shade. Vice Presidente, 1 lang po. At sa mga senador, 12 po ang maximum na pwedeng i-shade. Ang mangyayari po kapag kayo nag-overshade, meaning nag-overvote, kunwari po sa Presidente, 2 po ang sinade ninyo, o sa Senador, 13 ang sinade ninyong mga pangalan, lahat po yan ay mananulify. Doon po para sa posisyon na yon at magre-reflect po yon sa ating lalabas na resibo. Ngunit sa mga ibang mga posisyon na valid po ang mga shades nyo at abstention, hindi po yan affected po ng inyong overvote. So once po na fully shaded, ipasok po ang ballot sa ating ballot secrecy folder para po hindi po makita ang mga shades ho. So mag-line na po sa harap ng VCM, i-extend ho ng konti yung balot at i-insert po like so. Maghihintay po tayo ng 7 to 10 seconds po ng pag-scan at pag-process. Magfa-flash po ng 1 second po ang ating mga sinade, ngunit 1 second lang at huwag mag-alala kung makita ang exclamation point. Ibig sabihin lamang po, tapos na po ang proseso ng pagboto, automatic na pong nag-print ang resibo at ikakas na po ang ating ballot. So ang gagawin ho ng BEI, naka-face down ho ang resibo para hindi niya makita. Siya po ang gugupit. Ifo-fold niya ho. Maglalagay po ng indelible ink sa daliri ng botante at doon pa lang po pwedeng bigyan ng ating botante yung kanyang resibo.
So ang gagawin po ng isang botante, sa isang tabi po na malapit sa ating VCM, para hindi po mag-clog sa linya, i-inspection po ang kanyang resibo. Kung tugma po ang kanyang mga shades dito sa kanyang resibo. So once satisfied po siya, ang procedure po, ilalagay ho sa isang designated receptacle at pwede na po siyang umuwi. Kapag po may hindi nagkatugma ang ating resibo sa ating na-shade na balota, ang procedure po ay lumapit lang po lamang sa ating mga teachers. Sila po ang maglalagda sa minutes of voting ho natin at kailangan nyo pong pirmahan ang likod ng inyong mga resibo para siya ay ma-attach po sa minutes of voting. Kung meron po kayong mga kandidato na dehado po kapag isang malakihang trend po na hindi po nagkakatugma sa resibo ang kanilang mga shades, pwede po kayong mag-organisa po ng isang electoral protest, ngunit ito po ay pagkatapos na po ng eleksyon. Ano-ano pa po ba ang ilang mga important reminders na dapat nating maalala sa oras ng pagboto? Una po, bawal po ang paggamit ng ating mga cellphones. Bawal po siyang ilabas sa ating voting precinct. Ito po ay isang election offense. Bawal po rin po kunan ng litrato ang ating mga balota at ang mga resibo. Yan po rin ay isang election offense. Isa pa po, bawal po iuwi ang ating mga resibo. Isa pa yung election offense na ipinapatupad po ng ating Commission on Elections. Patuloy po na nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC at ang himpilang ito para sa isang malinis, mapayapa at maayos na pagboto.